dahil nakauwi nga si Bossing nitong undas, agad nga niyang inasikaso itong aming kalan. Katulad nga ng nabanggit ko noong mga nakaraang video, itong aming kalan nga malapit na ngang bumigay. Kaya naman pagdating ni Bossing agad nga niyan tong kinalas para maayos. Dahil nga hindi ako makapangahoy dahil wala akong magamit na kalan, ilang buwan nga rin ako nagtiyaga sa pagbili-bili ng butane. Kaya lang sa mahal ng bilihin ngayon, talaga namang nagrereklamo ako, lalong-lalo na pag nauubusan ako ng pambili ng butane. Hindi katulad pag ganitong merong kahoy, kahit maubusan ako mag-iikot-ikot lang ako sa paligid at meron na akong panggatong. At nung nakalas nga namin, pansamantala nga kami nagluto dito muna sa may lapad. At nung kinahaponan ay lumarga na nga kami para maghanap ng mga kahoy na gagamitin namin sa pangposte. Medyo malabo nga tong camera kasi nga yung cellphone ni Bossing ang ginamit ko dahil yung aking cellphone ay naiwan sa mga bata para mapirmi sila sa bahay at manood na lang. Nag-ikot-ikot lang kami kung saan merong puno ng ipil dahil ito na ang pinakamatibay na kahoy na pwede namin makuha dito sa paligid. Meron nga rin palang mga madre kakao pero hindi ganun kaganda at kalaki yung mga sanga niya. Kaya kahit medyo masukal, nilusong nga namin ni Bossing para nga makuha namin tong mga sanga ng ipil. Ano kayo, dati nagagalit yan pag hinaharapan ko ng camera. Ngayon, tingnan nyo, patingin-tingin na lang. Malaking bagay din kasi talaga kapag meron kaming kalande kahoy. Kasi malaking tipid na, hindi ko naiisipin kung paano pagkakasyahin yung pera ko, lalong-lalo na pag hindi na siya kasya pambili ng butane. Kapag meron kaming kahoy, pwede kong isacrifice yung pambili namin ng butane para ibili ng iba pang kailangan namin sa bahay. Tapos kapag umaga, nagiging dalawa yung kalan namin. Pwede ako magsalang sa butane at pwede rin ako magsalang sa kahoy. Mas mabilis kasi dalawang kalan ng gumagana. Lalo na kapag may pasok yung mga estudyante kasi pwede akong magsaing habang nagiinit ng tubig o kaya habang nagsasaing nagluluto ako ng ulam. Unti-unti na nga rin kinabit ni Bossing yung mga nakuha naming kahoy. Hindi ko nga mabidyohan ng diretso kasi nga halos gamitin nga ng mga bata yung cellphone. At malaking tulong nga rin yung mga tarpaulin nung nag-eleksyon kasi nga meron kaming pinangsapin dun sa aming kalan. Opo, ginagawa naming pansapin at pangharang dun sa mga ilalagay naming lupa. Yung una kasi naming kalan, ang nilagay namin dun ay puro sako lang. Tapos meron lang siyang pinakasalo sa ilalim, kung hindi yero makapal na kahoy o kung anumang pansapin. Pagkatapos nga nasapin na ni Bossing, inilagay niya na nga rin yung mga nakuha naming abo dun sa dati naming kalan, tapos dinagdagan niya na lang ng lupa para magpantay. Hindi naman na kasi kailangan napakaganda talaga Ang importante, meron nga kaming paglulutuan in case na wala kaming pambili ng butane. Pero yung totoo talaga, ito talaga yung ginagamit namin always kapag ka nagluluto kami kasi yung butane pang emergency lang talaga siya kapag ka nagmamadali o kaya naman kapag kami pupuntahan. At nung naayos na at napantay na yung mga lupa, diretso na nga rin namin diningdingan. Yung ginamit nga namin yung dati nang din namin yero dahil nga wala kami ibang gagamitin. Hindi naman namin pwedeng gamitin yung mga tarpaulin o kaya yung mga sako kasi nga yan yung pinakadingding. Baka mamaya may tumalsik na baga at dumiretso dun sa may tarpaulin o kaya dun sa sako, baka bigla nga siyang umapoy at masunog. Kaya yero talaga yung pinakadingding namin para medyo safe siya. Opo, medyo lang kasi hindi mo naman din nasasabi yung aksidente, diba? Ayan nga, at nabuo na yung sa may kalan. Tapos ang inaasikaso naman niya itong bubong. Kita nyo naman sa taas ng ginawa niya, diba, nakapatong na. At charan! Diba, ang bilis ng transition, may bubong na agad. Anyway, nilagyan nga rin pala ni Bossing yan ng nalagyan ng kahoy dyan sa may gilid. Pinalagyan ko talaga sa kanya para nga pag nangangahoy ako isang sibakan na nga lang at yan naipunin. Ganyan na nga lang yan nung iniwanan niya. Kasi nga kailangan niya ng umalis para bumalik sa trabaho. Ako na nga lang ang magtatapos niyan kapag ka nagkaroon ako ng time. Anyway, hanggang dito na nga lang po. Salamat sa iyong panonood.